Naramdaman na ni Lance ang takot sa lugar na ito. Hindi nakakagulat na noon pa man ay 9 sa 10 tao na pumasok sa Ghost Valley ang mamamatay, sila ay mamamatay sa sarili nilang mga kamay o sa kamay ng kanilang mga kasama. Sa kabutihang palad, si Lance ay pumasok na mag-isa, kung ito ay 2 tao, tiyak na si Lance ay napatay o napatay ng kabilang partido. Nakakatakot isipin ang tungkol kay Lance, kung siya at si Wendy ay pumasok ng magkasama, kung gayon ang isang galaw ay sapat na para patayin siya. Si Lance ay maaapektuhan na ngayon ng ilusyon na nangangahulugang papatayin din ni Lance ang kanyang kasama. Sa ngayon, minabuti kong lumabas muna para iwas mamatay sa sarili kong mga kamay. Agad na lumipad si Lance, at sa kalangitan, sumigaw ang Little Fire, "Kuya Lance, akyat ka." Sunod-sunod na lumipad si Lance papunta sa Little Fire. Bang! Naramdaman ni Lance ang umiikot na kalangitan at malapit nang mapunit ang kanyang ulo. Dahil ang Little Fire ay biglang hinaampas ng kuko sa bungo ni Lance. Little Fire? Ikaw? Ikaw? Hahaha, Lance, mamatay ka sa bar mo, hahaha. Boom! Si Lance ay marahas na sinampal at nahulog sa lupang bato, ngunit pagkatapos ay tumingin sa langit, kung saan mayroong isang maliit na apoy, si Lance ay marahas na sinampal siya, si Lance ang sumampal sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Lance. Ito ang sentro ng Ghost Valley, kailangan kong lumayo sa gitna, pagkatapos ay humina ang ilusyon, pagkatapos ay maaari akong dahan-daang umalis. Sinamantala ni Lance ang sandaling ito upang magising pa rin at sumugod sa labas ng bulubundukin. Gusto ni Lance na pumunta ng mabilis hanggat maaari, palayo sa gitna. Bang! Biglang naramdaman ni Lance na nataman siya ng bato. Tumangala si Lance at nakitang katatapos lang niyang bumangga sa batong iyon. Anong nangyayari? Halatang sinusubukan kong sumugod palabas, bakit naging bato, bakit? Pakiramdam ni Lance ay naging psychopath sa sandaling ito, buti na lang at sapat na ang kalusugan ni Lance upang basagin ang bato, maayos naman ang ulo niya, pero, may ilang butas ito at dumudugo ng husto. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakaalis dito. Sa pagkakataong ito, si Lance ay tumingin ng mabuti sa isang bukas na direksyon at nagmamadaling lumabas, sa pagkakataong ito ay malinaw niyang nakikita na hindi ito bato. Poof! Sa susunod na sandali, isang sanga ng puno ang bumulusok sa dibdib ni Lance. Naramdaman ni Lance na magising mula sa kanyang pagtulog, ang kanyang mga kamay, ngunit kumuha siya ng isang sanga at ipinasok ito sa kanyang dibdib, at ang imahe ng kanyang pagtakas kanina ay peke lang, ang tunay na imahe ay ngayon, sinasaksak kanyang sarili sa sangay. Bang! Bumagsak si Lance sa lupa. Hindi na matukoy ni Lance ang pagkakaiba sa pagitan ng realidad at ilusyon, at hindi niya alam kung ang imahe ng sanga ng puno na sumasaksak sa kanyang sarili sa dibdib sa sandaling ito ay totoo. Hindi na ba ako makakaalis dito? Kapag hindi ako nakalabas, papatayin ko talaga ang sarili ko. Kiritsugo, ibilang ka. Yeah! You finally know how powerful I am. When you first came in, di ba sabi mo ilusyon lang ang lahat, and what magnetic field, hahaha, how do you say I'm powerful now? Biglang tumunog ang isang boses. Sa likod niya. Si Lance ay abala sa pagbabalik tanaw, isang babaeng nakasuot ng maskara. Sumigaw si Lance. Bakit mo ginagawa iyon? Hahaha, sino ako? Masasabi ko lang sa'yo na lahat ng papasok sa Valley of Ghosts ay mamamatay, at walang lalabas. Sino ka ba? Gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Well, I can let you know. Pagkasabi nun ay hinubad ng babae ang kanyang maskara. Wendy. You, asawa, may nakikilala ka pa. Wendy, ikaw? Paano naging ikaw? Hahaha, husband, halika dito, lumuhad ka sa harapan ko. Lumapit ang ministro kay Wendy at biglang, hinawakan ni Lance si Wendy at ibinato sa kanya. Bang, bang, bang. Papatayin kita, babarilan kita hanggang mamatay. Tuloy-tuloy na sinampal ni Lance.
Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na sampal, naramdaman ni Lance na may kung anong tumutulo sa kanyang mukha, na lumabas na dugo. Ah! Tuloy-tuloy lang at patuloy na sinampal ni Lance ang sarili. Ang mukha ni Lance ay malapit ng mabasag mag-isa. Halatang binaril ko si Wendy ah. Asan ang mga tao? Nasaan si Wendy? Fuck him? Isa na namang hallucination, ano bang gusto mo? Lance hissed. Lance, sa wakas ay nararanasan ang katakutin ng lugar na ito. Para bang nakulong si Lance dito, kahit na lagi niyang iniisip na makaalis dito, ngunit palaging may lumalabas na pumatay sa kanya, para lang malaman na siya na naman ang pumatay sa kanya. Lalabas akong buhay, sigurado. Sigaw ni Lance. Natahimik si Lance. I'll fucking step out of here. I don't believe na hindi ako makakalabas. Itali ko ang sarili kong mga kamay, gusto kong makita kung sino pa ang makakasakit sa akin. Agad na itinali ni Lance ang kanyang sariling mga kamay, ngunit nang gagawin niya iyon, biglang sinabi ni Lance, hindi, walang silbi ang pagtali, sa lakas ko, saan ako matatalian ng lubad. Pa! Pagkatapos sabihin iyon, agad na binawi ni Lance ang kanyang mga kamay. Hahaha, tingnan ko ngayon kung paano pa ako papatayin. Dahan-dahang lumabas si Lance, dahil nakatali ang kanyang mga kamay, kaya hindi niya magawang magpakamatay. Sa wakas, pagkatapos ng hindi kilalang bilang ng mga araw, sa wakas ay naramdaman ni Lance ang kanyang sarili, palabas ng Ghost Valley. Hahaha, sa wakas nakalabas na ako, nakalabas na rin ako. Sigaw ni Lance sa direksyon ng Ghost Valley. At sa sandaling ito, sa labas ng Ghost Valley, Cyrus, bakit hindi pa siya lumalabas? Bumalik na lahat, baka hindi na talaga siya lalabas. Hindi. Asawa, oo. Sigaw ni Wendy. Niyakap ni Mira si Wendy at inaliw siya. Bamantong hininga si Warren, Brother Cyrus, have a good trip. Umiling din si Geoff na nakaramdam ng pagkadurog ng puso, nakakainggit na langit. Bumalik na ang lahat. Sabi ni Wyatt Whale sa karamihan. Wala ka nang hinihintay. Tanong ng isa. Sinabi ni Wyatt Whale, 1 taon na, kung talagang nakalabas si Cyrus, matagal na siyang lumabas, di ba? Sandaling natahimik ang lahat. Isang tao mula sa pamilyang Wyatt Whale ang nagsabi, maghintay tayo ng kaunti pa, ang Sherman ng Great Marshall Empire ay papunta na rito. Sige, maghintay ng kaunti, isa sa inyo pumunta at batiin ang Sherman. Mabuti. Nakahiga si Lance sa lupa na puno ng dugo. Sumigaw si Lance, munting apoy, maliit na apoy. Gayunpaman, si Lance ay masyadong nasugatan upang sumigaw ng mas malakas. Saan tumakas si Little Fire? Kuya Lance, sa sandaling ito, nagmula sa langit ang Little Fire. Kuya Lance, bakit ka nasasaktan ng husto? Huwag mo nang pag-usapan, nakakatakot naman itong Ghost Valley, ilabas mo agad ako dito. Mabuti, pagkatapos ay bumalik tayo sa Imperial Capital ng Great Precious Empire ngayon. Whatever. Si Lance ay dinala sa likod ni Little Fire at lumipad pabalik sa imperial na kabisera ng Great Precious Empire. 1412. Sa paglipad pabalik sa ganitong paraan, gumaling na ang mga sugat ni Lance. Asawa, nakabalik ka na. Saan ka nang galing? Nakita ni Wendy si Lance at nagmamadaling binati ito. Haha, Wendy, pasensya na, pumunta ako sa Ghost Valley. Nagpunta ka sa Valley of Ghosts. Yeah, sorry. Ghost Valley is too evil a place after all. I didn't want to take you there, kaya tumakas ako mag-isa. Asawa, kung gayon, paano kaayos lang? Nako, nahirapan akong makabalik ng buhay. Asawa, huwag kang pumunta sa ganoong delikadong lugar sa hinaharap, natural na may dahilan kung bakit maililista ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na lugar. Well, hindi na ako pupunta sa lugar na iyon, napakasama, kahit na alam kong ilusyon iyon, ngunit ang ilusyon ay napakaseryoso na halos mapatay ako ng aking sarili, kung hindi ako naging matalino upang basagin ang aking sarili.
Kamay, natatakot ako na ako ay pinatay ng mag-isa. Sabi ni Lance na may nararamdamang puso. Sa sandaling ito, sa pasukan sa Ghost Valley. Isang grupo ng mga tao ang lumipad mula sa malayo at ang isa sa kanila, isang matandang lalaki, ay ang lolo sa tuhod ni Lance, si Yehuda, gayon din ang lolo ni Lance na si Gian, Moulton, at iba pa. Para naman sa ina ni Lance, pati na rin sa kanyang asawa at mga anak, hindi pa sila nasasabihan. Binati sila ni Wyatt Whale at nagbigay galang, kilalanin si Senior Yehuda. Sinabi ni Yehuda, Wyatt Whale, hindi na kailangang maging magalang, bagamat ikaw ang unang yugto ng Return to Void, hindi bababa sa Return to Void ka. At saka, pinakasalan ng aking apong Cyrus ang apo mong si, kami buong pamilya. Kuya Yehuda, pasensya na, hindi ko inasahan na si Cyrus ay padalos-dalos niyang tatakbo sa Ghost Valley. Ang Ghost Valley ay isang ipinagbabawal na lugar ng Great Precious Empire, kadalasan ay mahigpit kung ipinagbabawal ang sinuman sa aking mga inapo. Pumasok. Tanong ni Yehuda, gaano na siya katagal doon? Halos 1 taon na, sorry to inform you now. Ang lolo ni Lance na si Gian ay sumigaw, Cyrus, Cyrus, Cyrus. Hindi na kailangang sumigaw, hindi kanya maririnig, sigurado akong narinig mo na lahat ang lugar na ito, Ghost Valley. Sa oras na ito, pumakbang si Wendy at nagbigay galang, ang manugang ni Son, si Wendy, ay nagbigay galang sa kanyang lolo. Tumingin si Yehuda sa babaeng nasa harapan niya at nagtanong, ikaw ang manugang ng aking son na si Cyrus, ang bagong manugang na pinakasalan ko sa Great Precious Empire, tama? Eksakto. Nako, sana ayos lang siya, baka mabalo ka. Oh, my husband he will be fine. Naluluhang sabi ni Wendy. Sinabi ng lolo ni Lance na si Gian, gusto kong pumunta sa Valley of Ghosts para hanapin si Cyrus. Never, never. Pinigilan ito ni Wyatt Whale. Kapag pumasok ka na, malaki ang posibilidad na hindi ka na makakalabas ulit, 1 buong taon na si Cyrus at wala pa ring balita. Sabi ni Wyatt Whale. Sa sandaling ito sa langit, ang Little Fire ay tumingin sa direksyon ng Ghost Valley at lihim na nataranta, Kuya Lance, kailan ka lalabas may nangyari ba talaga sa iyo? Hindi ako naniniwalang may mangyayari. Sa iyo, kaya lumabas ka, 1 taon na ang nakalipas. Isang grupo ng mga tao ang patuloy na naghihintay sa labas ng Ghost Valley, bago ito ay ang maharlikang pamilya ng Wanyang gayon din sina Warren, Geoff at Mira na naghihintay doon. Ngayon, mas marami na ang mga tao mula sa angkan ng Sherman. Ang lahat ay nagdasal para kay Lance na makalabas kaagad, ngunit walang kaibuturan sa puso ng lahat kung si Lance ay makakalabas ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ito ay 1 taon, marahil, si Cyrus ay namatay na. Sa loob ng Ghost Valley. Master County Horse, may naghahanap sa iyo sa labas. Sino ang naghahanap sa akin? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, kagagaling lang niya sa Ghost Valley. Ito ay si Prinsesa Mira. Prinsesa Mira, papasukin mo siya. Umupo si Lance sa pavilion ng Wanyang Palace at hindi nagtagal, pumasok si Prinsesa Mira. Kamahalan, ano ang hinahanap mo sa akin? Sinabi ni Mira, Cyrus, nakapunta ka na ba sa Valley of Ghosts nitong nakaraang 2 buwan? Oo, anong meron? Kung gayon paano ka nakabalik na buhay at buo? Hahaha, nang hindi man lang tinitingnan kung sino ako, pinuntahan mo ako partikular para sabihin ito sa akin. Ako, Cyrus, ako. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Cyrus, ako, gusto kita. Walang pagkakamali. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, si Prinsesa Mira mismo ang nagkusa na pumunta at umamin. Prinsesa Mira, alam mo ba ang sinasabi mo? I know, Cyrus. In fact, seeing how awesome you are, I really like you so much. Hahaha. Tumawa si Lance at nagtanong, paano ang iyong kapatid na si Warren? I don't like him anymore. Not at all, Sherman Hong, let me be your woman.
Paano kung sabihin kung hindi? Cyrus, please. I want to be your woman so badly. I heard that you have a perfect harmony score. I like it so much. Oh. Nahihiyang sabi ni Princess Mira. Hahaha, hahaha. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Lance. Sinabi ni Lance, Prinsesa, kung gusto mo talagang maging babae ko, pagkatapos ay sa pavilion, habarin mo ang iyong mga damit. Anong ginagawa mo? Bibigyan kita ng body check. Oh. Si Mira na nahihiya sa pavilion, naghubad ng kanyang damit, si Lance ay tumingin sa 1 pulgadang lalim ng Mira, malaking ngiti at umakyat, malalaking kamay ang humawak. Sige, prinsesa, luto na ang hilaw na kanin, magiging babae ko na ito mula ngayon. Salamat, asawa. Papa. Sa oras na ito, may tunog ng pagpalakpak. Lumingon si Lance at nakitang si Warren iyon. Warren, anong ginagawa mo dito? Haha, congratulations Kuya Cyrus, nagdagdag ng isa pang magandang asawa. Warren, bakit hindi ka man lang nagseselos, si Mira ay isang babaeng gusto mo? Tanong ni Lance. Hahaha, Kuya Cyrus, to tell you the truth, nakasuot ako ng pambabae. Kuya Warren, bihis babae ka bihis lalaki. Nahihiyang tumango si Warren. Pupunta ako. Kuya Cyrus, sa totoo lang, ang gwapo mo at masungit, at gusto rin kita. Kuya Cyrus, at tingnan natin na bumalik ako sa isang babae. Hinayaan ni Warren ang kanyang buhok, at pagkatapos ay binago ang kanyang disguise na mukha, at bigla siyang naging isang babae, at isang magandang babae noon. Kuya Warren, ikaw. Nagulat din si Mira, na nasa tabi niya, Brother Warren, ikaw. Actually, lagi naman akong babae, sorry kung niloko kita. Tanong ni Lance, kung gayon, bakit mo ipinapalam sa amin ngayon? Nahihiyang sinabi ni Warren, ito ay dahil ikaw, Cyrus, ay gwapo, mabait, gwapo, at Jade, at naakit mo ako ng husto, kaya mahal na mahal kita. Kuya Cyrus, gusto kita. Pupunta ako. Kuya Cyrus, mahal mo ako. Hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, kinawit ang baba ni Warren at sinabing, Warren, mula ngayon, maaari mo na akong maging asawa ng maluwag. Manam. Sa sandaling ito, sa pasukan sa Ghost Valley. Sinabi ni Warren, Cyrus, buhay ka pa ba o hindi? Sinabi ni Mira, napakagaling ni Cyrus, hindi ako naniniwalang mamamatay siya ng ganoon kaga, mas henyo siya, ibig sabihin mas maswerte siya, tiyak na hindi siya mamamatay ng ganoon lang. 14:13 Tumango si Warren, ngunit nagkaroon lamang ng kaunting depresyon sa paraan ng pagtingin ni Warren sa mga mata ni Mira. Dahil, sa nakalipas na taon, lahat sila ay naghihintay dito para kay Lance, at ang pag-aalala ni Mira tungkol kay Lance ay tila mayroon. Lumagpas sa hangganan ng mga kaibigan. Alam ni Warren sa kaloob-looban niya na hindi pangkaraniwan para kay Mira ang labis na pag-aalala kay Lance, marahil, sa loob ni Mira, unti-unti siyang nagkakaroon ng damdamin para kay Lance. Sinabi ng lolo ni Lance na si Gian, bakit hindi ako pumasok at hanapin ito, hindi ako naniniwala kung ano ang mangyayari. Pinigilan siya ni Yehude, Gian, never. Dad, apo ko yan sa loob, siya ang future hope ng Sherman natin. Paano ko hindi malalaman, ngunit kung mamatay ka doon, kung gayon ang aking Sherman, hindi tatagal ng 30, 40, isang dekada o 20 taon bago magkaroon ng krisis. At saka, si Cyrus ay nasa loob siya ng 1 taon, at hindi pa natin alam kung patay na ba siya o buhay. Napatapak ni Gian ang kanyang paa sa depresyon. Sinabi ni Yehuda kay Wyatt Whale, Little Brother Wyatt Whale, sa tingin mo ba ang posibilidad na buhay pa ang aking son, mataas ba ito? Kuya Yehuda, hindi ko alam. Kung ganun bakit hindi ka pa lumalabas ng 1 taon, balita ko minsan ka nang pumasok. Tumango si Wyatt Whale,
Oo, noong bata pa ako, na-curious din ako sa iilan sa mga kaibigan ko, iniisip na magiging maayos kami, kaya pumasok kami sa Valley of Ghosts. Ngunit nang maglaon, namatay ang ilang kaibigan ko, at ako lang ang nabubuhay. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano sila namatay? Ito. Nandyan si Cyrus, hindi alam ang buhay at kamatayan, itinatago ka ba? Napabuntong hininga si Wyatt Whale, pinatay ko siya, oo, pinatay ko ang mga kaibigan kong iyon gamit ang sarili kong mga kamay noon. Bakit? Dahil sa Valley of Ghosts, may mahiwagang puwersa na nag-uudyok sa akin na pumatay, at sa loob ng Valley of Ghosts, may mga ilusyon sa lahat ng oras, at hindi natin masasabi kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Buti na lang, noon, hindi tayo pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng Ghost Valley, kung hindi, baka natakot tayo na hindi na tayo makakabalik. Ang pinakamalalim na kalaliman. Hindi ko alam kung si Cyrus, nakapasok na siya sa pinakamalalim na bahagi ng Ghost Valley. Kung gayon, magulo iyon. Narinig ko na ngayon, sa pinakamalalim na kalaliman ng Ghost Valley, mahuhulog siya sa isang walang katapusang ilusyon, at sa huli, mamamatay sa ilusyon. Sa isang walang katapusang ilusyon. Tumingin si Lance kay Warren na nakahawak sa kanyang katawan at tumawa, hahaha, Warren, hindi ko akalain na ganoon ka pa rin kalinis. Ma'am. Sige, labas muna kayong lahat, kailangan ko ng mag-practice. Oo. Huminahon si Lance at nag-cultivate. Makalipas ang isang araw, naunawaan ni Lance ang ikapitong layunin ng pagkumpleto ng peak. Pagkalipas ng 2 araw, naunawaan ni Lance ang ikawalong layunin ng pagkumpleto ng pag-akyat. Makalipas ang 3 araw, nakapasok si Lance sa peak ascending perfection. Makalipas ang 4 na araw, nakapasok si Lance sa peak ascending perfection. Asawa, nakapasok ka na sa peak ascending perfection. Wow! Napakabilis, 4 na araw na lang simula nang tumuntong ako sa peak ng great perfection. Tumawa si Lance, napakabilis ng isang aso, walang kalaban-laban sa mundo, hahaha. Congratulations, congratulations, husband. Si Warren ay abala rin sa pagbati. Kaya lang, sumimangot si Lance. Masyadong mabilis ang tagumpay na ito, medyo hindi totoo. Sa sandaling ito, lumipad ang little fire sa bintana. Kuya Lance, magandang balita. Anong magandang balita? Hehe, nahanap na ni Thalia. Ah, nasaan na? So, kapitbahay natin siya. Ano, magkatabi tayo. Sa tabi ng Wenyang Palace. I'll go. Mahirap maghanap ng pwesto. Oo, pagkatapos maghanap ng kalahating araw, nasa tabi lang ito. Hoy, Kuya Lance, nakapasok ka na sa Dengfeng Great Perfection. Ang paghakbang sa Great Perfection sa loob ng 4 na araw, sa ganitong bilis, hindi ba magiging isang Diyos sa isang taon? Sa oras na iyon, maririnig ang boses ni Thalia mula sa labas, kidlat ng hangin, ikaw ba talaga? Katabi mo ba talaga ako? Chi-chi. Oo. Isinubsob ni Thalia ang sarili sa mga bisig ni Lance at humagulgol. Thalia, sa wakas nahanap na rin kita, kaya nasa tabi mo lang ako. Windy? Na-miss kita ng sobra? Dali, malapit na akong patayin. Malapit na akong matapos. Hindi maganda yon, masyado pang maaga, mag-usap muna tayo, Thousand Jedi, kung nasa Grand Precious Empire ka, bakit hindi mo ako balikan at hanapin? Noon lang, nakaramdam si Lance ng kaunting sakit sa kanyang ulo. Parang may kulang, hindi niya naintindihan ang sinabi ni Thalia, ni hindi niya alam kung paano ipinaliwanag ni Thalia kung bakit hindi siya bumalik sa Lance. Hindi ito tama. Lalong naramdaman ni Lance na hindi ito tama. Una sa lahat, mahirap para sa iba na makalusot sa isang kaharian sa loob ng mga dekada, at si Lance ay nakapasok sa Dengfeng Great Perfection sa loob ng 4 na araw. Pangalawa, paano nangyaring kapitbahay niya si Thalia, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala.
Pangatlo, paano naging babae si Warren kung panlalaki ang suot niya, paano ba naman kasi walang bakas sa kanya noon? Hindi tama. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at naramdaman na umiikot ang buong mundo. Pagkatapos, mabangis na binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Natagpuan ni Lance ang kanyang sarili na nakahiga sa ilalim ng isang malaking bato, ang paligid ay tahimik na walang kahit isang tunog. Ang lugar na ito. Ito ay Haunted Valley. Hindi ako umalis sa Valley of Ghosts. Ang mga larawan ng pag-alis sa Valley of Ghosts dati ay guni-guni lang. Paano ako matino? Biglang lumingon si Lance upang makitang may hawak siyang damo sa kanyang kamay, at nagpupumilit itong makawala sa pagkakahawak ni Lance. Ito ba? Spirit Grass. Nagulat si Lance, talagang hindi niya sinasadyang nahawakan ang isang damo noong siya ay nasa walang katapusang ilusyon, na nakakaalam na ang damo ay isang espiritong damo, kaya nagising si Lance mula sa walang katapusang ilusyon. Kaya nagising ako sa ilusyon dahil nahawakan ko itong spirit grass, sobrang swerte ko. Tuwang-tuwa si Lance, kung hindi siya nagkakamali, malamang na ito ay isang espiritong damo ng isang mas matandang taon, kung hindi nito magagawang gisingin si Lance mula sa ilusyon. Haha! Umupo si Lance, hinawakan ni Lance ang spirit grass, ang kanyang isip ay walang katulad, walang anumang ilusyon. Hindi na pinansin ni Lance, kinuha niya ang spirit grass, marahas na itinulak ito sa kanyang bibig at kinain. Pagkatapos nitong kainin, mas lalo pang naramdaman ni Lance, malinaw ang kanyang mga tainga at na-refresh ang kanyang isip. Ang lahat ng ilusyon ng Ghost Valley ay hindi na makakaapekto kay Lance. Nakaramdam si Lance ng init sa kanyang buong katawan, at ang aura ng langit at lupa sa kanyang paligid ay bumuhos sa kanyang katawan mula sa kanyang mga butas. Agad na naintindihan ni Lance ang martial daw. Ang kaharian ni Lance ay mabilis na tumataas. Dati, 6 na beses na naintindihan ni Lance ang rurok ng pagiging perpekto. Hindi nagtagal, naunawaan ito ni Lance sa ikapitong pagkakataon. Makalipas ang ilang minuto, naintindihan na naman niya ito sa ikawalong pagkakataon. Ang ikasyam na pagkakataon. Ang ikasampung pagkakataon. Pumasok si Lance sa Peak Ascension Perfection. Haha, nakapasok na ako sa Dengfeng Perfection. Kalipas ng ilang minuto, nagpatuloy sa pag-akyat si Lance. Pag-unawa sa Dengfeng Great Perfection minsan. 2 beses, 3 beses, 4 na beses, 5 beses, 6 na beses. Sa sandaling iyon, ang paningin ng mga butas ng buong katawan na binabaha ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay biglang natapos. Nangangahulugan ito na ang bisa ng espiritong damo ay natapos para sa isang buong kalahating oras. Wow! Kalahating oras? Tumaas ako mula sa ika-6 na oras ng late peak ascension hanggang sa ika-6 na oras ng peak perfection, kalahating oras, nakataas ako ng isang buong malaking kaharian, haha. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, ito noong siya ay pumasok sa Ghost Valley, kahit na halos mahulog siya sa ilusyonaryong kaharian ng permanente, ngunit siya ay napakaswerte na nakahuli siya ng isang damong espiritu na nagpalaya sa kanya, at siya rin ay pumailanglang sa isang malaking kaharian. 1414. Tumayo si Lance, ang nakakatakot na Ghost Valley na ito ay hindi na maaaring magdulot ng anumang takot ngayon, hindi na maaaring magdulot ng anumang guni-guni para kay Lance. Titingin ako sa paligid kung may makikita pa akong spirit grass. Sabi ni Lance sa loob. Kaya, nagsimulang maghanap muli si Lance. Ang paghahanap na ito ay 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, hinanap ni Lance ang halos buong Ghost Valley at wala siyang makitang pangalawang spirit grass. Hindi nabigo si Lance, kung tutusin, ang spirit grass ay isang bagay na isang tao lang ang makakahanap ng isa sa loob ng 10,000 taon, 3 beses na itong nahanap ni Lance, ano pa ba ang gusto niya? Isang mahusay na kaharian sa kalahating oras, magiging kakaiba kung ito ay nasa buong lugar. Sayang lang ang 3 buwan, haha, lalabas din ako, kung hindi, sabik na naghihintay si Little Fire. Nakuha ni Lance ang kanyang mood at naglakad palabas ng Ghost Valley.
Agad na nakita ni Lance ang ilang maliliit na pansamantalang kahoy na barong-barong sa pasukan ng Ghost Valley. Sinong nagtayo ng hayloft doon? Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang boses, lalabas na si Cyrus, lalabas na si Cyrus. Sa susunod na sandali, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa mga kabong dayami na iyon. Sila ay sina Wyatt Whale at Wendy ayon sa pagkakasunod-sunod, gayon din sina Warren, Mira, Geoff, at iba pa. Bukod dito, naroon din ang lolo ni Lance na si Yehuda, Lolo Gian, Tiyuhin Moulton, at iba pa. Cyrus. Nagmamadali ang lahat. Bakit nandito kayong lahat? Nalilito, naramdaman ni Lance na mahigit 3 buwan pa lang siya sa Ghost Valley, at lahat ng 3 buwang iyon ay ginugol sa paghahanap ng mga halamang espiritu. Asawa, sa wakas ay nakalabas ka ng buhay. Napaiyak si Wendy. Kakaiba ba na lumabas ako ng buhay? Husband, may idea ka ba kung gaano katagal ka namin hinintay dito? Gaano katagal? 1.5 taon na ngayon. Ano? 1.5 taon na ako sa Ghost Valley. Well, akala naming lahat ay patay ka na, wow. Sige. Huwag ka nang umiyak. Paano ako mamatay ng ganon kadaling mamatay si Cyrus, hindi lang ako namatay, nadagdagan pa ang martial arts ko. Noon lang napansin ng lahat na ang momentum ng martial arts ni Lance ay ganap na naiiba sa 1 taon at kalahating nakalipas. Cyrus, ikaw, naabot mo na ang pick completion. Natatakot na sabi ni Warren. Si Geoff ay mukhang natakot din, bago silang 3 ay nasa iisang kaharian, magkaiba lang sila ng oras ng pag-unawa sa susunod na kaharian, ngunit ngayon, ganap na silang nalampasan ni Lance. Tumawa si Lance at sinabing, oo, nakapasok na ako ngayon sa Peak Ascending Perfection at 6 na beses ko nang naintindihan ang layunin ng Peak Ascending Perfection. Wow! Talagang umakyat ka na sa Peak Perfection at 4 na lang ang natitira sa Comprehension, first gosh. Sa sandaling ito, si Geoff ay napuno ng paninibugho dahil walang paraan at mayroon ding pahiwatig ng feeling inside na hindi na niya maabyutan. Tumingin si Mira kay Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng bituin at puno ng paghanga, naghihintay siya rito para sa paglabas ni Lance sa nakalipas na kalahating taon, at pagkatapos ng 1 taon at kalahati ng panloob na sedimentation, si Mira ay tila naging tiyak sa kanyang sarili na maaaring nagkaroon siya ng damdamin para kay Cyrus. Nakakalungkot na napakalakas ni Cyrus, naramdaman niyang hindi niya ito mapapantayan. Tiningnan ni Lance ang lahat na may gulat na mukha, ngumiti siya at sinabing, salamat sa inyong lahat sa pag-aalala ninyo sa akin, nagsumikap kayo. Ayos lang, buhay ka. Buti na lang at lumabas na siya. Maasim na sabi ni Warren, nag-aalala ang lahat na mamatay siya, pero bilang resulta, hindi lang siya namatay, lumabas pa siya sa kaharian ng kabaliwan, ang ganitong pakiramdam. Tanging ang kinauukulan lamang ang nakaintindi. Tumingin si Lance kay Warren at ngumiti, medyo nanlungo siya, sa ilusyon ni Lance, naisip talaga ni Lance si Warren bilang isang babae. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Sabi ni Warren. Sumimangot si Lance, titingnan ko kung babae ka at nakasuot ng panlalaki. Nerve. Tumingin muli si Lance kay Mira, sa mundo ng pantasya, si Mira ay nagkusa na umamin kay Lance at mariing hiniling na maging babae ni Lance. At sa mundo ng pantasya, si Talia ay talagang nakatira sa tabi niya, ang ganitong uri ng ang hindi makatwiran na bagay ay maaari lamang mangyari sa mundo ng panaginip. Cyrus, buti at ayos ka na. Sabi ng lolo sa tuhod ni Lance. Lolo, hindi ko inaasahan na darating ka rin. Huwag kang masyadong adventurous sa hinaharap. Okay, naiintindihan ko. Si Geoff ay abala sa pagtatanong, Brother Cyrus, nasa Ghost Valley ka sa loob ng 1 taon at kalahati at ang iyong kaharian ay tumaas ng malaking margin, bakit ganoon? Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito? Nakita ni Lance na ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, at nahihiya na hindi magsalita ng anuman, kaya tumawa siya, wala akong itatago sa inyong lahat,
Sa katunayan, nasa Valley of Ghosts ako, halos mamatay ako, I fell into an infinite illusion, I saw myself stabbed by myself for a while, and then I slapped myself violently. Anyway, I don't know that those were real and those were illusory. And, I also imagined that I broke my own kamay at tumakas mula sa Valley of Ghosts at bumalik sa kabisera, ngunit sino ang nakakaalam, lahat ng iyon ay pantasya. Habang ako ay nasa ilusyonaryong estado, mahiwagang nahuli ko ang isang espiritong damo ng hindi kilalang bilang ng mga taon, at ginising ako ng espiritong damong ito mula sa ilusyonaryong estado, at pagkatapos kong kainin ang espiritong damong iyon, nagngangalit ang aking kaharian at nagbangon ako ng isang malaking kaharian. Pagkatapos ay muntik na akong lumabas. Anong uri ng damong espirito ang may napakagandang epekto? Abala si Witin sa pagtatanong. Nako, hindi ko alam kung ganoon. Itong espiritong damo, natatakot ako na ito ay 1,000,000 taong gulang na, sabi ni Geoff. Siguro. Hindi sinabi nila sa kanila ang pagkakaiba sa pagitan ng mga totoong spirit grass at genius earth treasures, kaya hayaan silang isipin kung ano ang gusto nila. Sige, guys, ligtas na akong nakaalis dito, kaya bumalik na tayo. Gayunpaman, bagamat nagkaroon ako ng kakaibang enkwentro sa Ghost Valley, ako lang ang maswerte, kaya hindi ko inirekomenda kayong lahat na pumasok sa Ghost Valley, dahil kahit ako ayoko nang bumalik, baka hindi na ako swertehin sa pangalawang pagkakataon. Bumalik sila sa kabisera. Sama-samang dumating sina Yehuda, Jien, Molten, at ang iba pa sa Imperial Capital ng Great Precious Empire. Mabilis ding kumalat ang katotohanang nakalabas ng buhay si Lance sa Ghost Valley. Maraming naiinggit na tao ang nagsimula sa isang treasure hunt sa Valley of Ghosts, at masasabi lamang ni Lance na lahat sila ay tiyak na mamamatay. Cyrus. Isang araw, biglang dumating si Prinsesa Mira upang hanapin si Lance. Naramdaman ni Lance na ang eksenang ito ay parang nasa mundo ng pantasya. Ngumiti si Lance, Prinsesa Mira, bigla kang hinanap sa akin, hindi ka pupunta para sabihin sa akin na mahal mo ako at gusto mo akong maging babae, di ba? Natigilan si Mira, pagkatapos ay galit na sinabi niya, Cyrus, sirain mo, sinong gustong maging babae mo, ha? Bamantong hininga si Mira at naglakad palayo. Hinabol siya ni Lance at tumawa, Your Highness, banibiro ka lang, ano ang pinunta mo sa akin, sabihin mo sa akin. Cyrus, ngayon ay nasa Grand Precious Empire, maraming tao ang nakarinig na lumabas ka sa Ghost Valley at nagtaas ng isang mahusay na kaharian, lahat sila ay pumunta sa Ghost Valley, marami sa kanila ay mga henyo, maging si Malik ay pumunta doon. 1415. Hindi pala, kahit si Malik ay mumula ang mata. Walang pag-iingat si Lance, gaya ng inaasahan, ang mga pulang mata ay lubhang nakakatakot. Cyrus, hinanap kita ngayon dahil may ipapagawa ako sa iyo, kung ang lahat ng mga henyo ng aking Grand Precious Empire ay tumakbo sa Valley of Ghosts upang mamatay, kung gayon ang aking Grand Precious Empire ay walang magtatagumpay. Ikaw ang may kagagawan nito, kailangan mong lutisin ito para sa Grand Precious Empire. Sabi ni Mira. Kamahalan, hindi malulutas ang kasakiman ng mga tao, narinig ng lahat na ako ay nasa Valley of Ghosts at nagtaas ako ng isang mahusay na kaharian sa loob ng 1 taon at kalahati, kahit anong pilit kong pigilan sila, pupunta pa rin sila, dahil ang pagnanais ng lahat na maging mas malakas ay walang kapantay na malakas, bukod pa, nagtaas ako ng isang mahusay na kaharian, ito ay isang buhay na katotohanan, kahit na ano ang sabihin ko, ito ay walang silbi. Ikaw na lang. Tinapakan ni Mira ang kanyang paa at lumabas. Teka, Prinsesa Mira. Sigaw ni Lance. Para saan? Sabi ni Mira na masama ang loob. Lumakad si Lance at ngumiti hihihi, Your Highness, sa ngayon, ako, si Cyrus, ay naging isa sa hindi hihigit sa 5 sa buong mundo na tumuntong sa Dengfeng Perfection sa edad na 75 mula nang may tala ang kasaysayan. Ikaw, ano ang gusto mo?
Napaatras si Princess Mira ng ilang hakbang nang makita niyang si Lance ay parang gagawa ng kaunting hakbang. Sinabi ni Lance, gusto ko lang tanungin si Prinsesa Mira, para sa isang talentong tulad ko, gusto mo bang magkaroon nito? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, ayos lang babalik na ako. Namula si Mira at tumakas sa gulat. Sumigaw si Lance, kamahalan, babalik ako sa Great Martial Empire sa loob ng 3 buwan, hindi ako babalik kahit 10 taon, kung gusto mo, maaari kang sumama sa akin, kung hindi, kunin ito ay isang pagkakasala. Si Prinsesa Mira ay tumakas mula sa Wanyang Palace, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Bad Cyrus, paano mo mapipilit ang mga taong ganito? Si Lance ay nanirahan sa Wanyang Palace sa loob ng 3 buwan, pinatatag ang kanyang kaharian, pagkatapos ay handa siyang bumalik kasama si Wendy. Sa panahong iyon, hindi pa hinahanap ni Mira si Lance. Mamantong hininga si Lance, kaya lang, baka mas gusto pa rin niya si Warren sa puso niya. Sa sandaling ito, sa pasukan ng Ghost Valley. Na may balbas na mukha, tumingin si Warren sa direksyon ng Ghost Valley, ang kanyang mga mata ay hindi nakikita. Oo, naghahanda rin si Warren na pumasok sa Ghost Valley. Mga 1 buwan o higit pa ang nakalipas, pumunta si Mira kay Warren at sinabi kay Warren, paumanhin. Sa oras na iyon, malamang na naunawaan ni Warren kung bakit siya humingi ng paumanhin, at sigurado, nagsorry si Mira dahil sinabi niya kay Warren na maaaring mahal niya si Cyrus. At, ipinagtapat sa kanya ni Cyrus na sa loob ng 3 buwan, kung payag siya, babalik siya sa Great Martial Empire kasama si Cyrus. Tinanong ni Warren si Mira, nagpasya kang bumalik sa Great Martial Empire kasama si Cyrus. Tumango si Mira. Sa sandaling iyon, namatay ang puso ni Warren. Sa makatuwid, si Warren Sheng ay walang pagmamahal at pumunta sa Ghost Valley. Hindi niya kinasusuklaman si Cyrus, kinasusuklaman niya lamang ang kanyang kawalang kakayahan. Lihim na sinabi ni Warren, Mira, hiling ko sa iyo ang kaligayahan, aalis na ako. Pagkasabi niyan, pumasok si Warren sa Valley of Ghosts. Ayaw mabuhay ni Warren, gusto na lang niyang matapos sa ganitong paraan, nawala ng pagmamahal, hindi niya alam ang kahulugan ng buhay. Nang malaman ito ni Lance, 2 araw na ang nakalipas pagkatapos pumasok si Warren sa Valley of Ghosts. Ano? Nagulat si Lance. Lumapit si Mira kay Lance na lumuluha. Mira, bakit biglang pumasok si Warren sa Ghost Valley? Nagseselos din ba siya? Hindi. Kung gayon ano ito? Kasi sinabi ko sa kanya nakakausapin ko yung. Umalis ka, at hindi ko na siya nakita simula noon, pero nabalitaan ko na umalis siya papuntang Valley of Ghosts pagkatapos niyang malaman na nakamove on na ako. Pog. Medyo nakonsensya si Lance sa loob, alam niyang si Mira ang babaeng nagustuhan ni Warren, pero nakipag-away pa rin siya kay Mira. Si Warren ay isang mabuting tao. Sinabi ni Lance, papasok ulit ako sa Ghost Valley at hahanapin siya. Mira, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalalim na pagmamahal si Brother Warren para sa iyo, kinalulungkot ko siya para dito. Cyrus, ikaw? Anong ginagawa mo? Pupunta ako sa Ghost Valley para hanapin si Whiting at ilabas siya, sabi ni Lance. At saka ano? Kinakabahang tanong ni Mira. Tapos, ibalik mo kung ano ang sa kanya, sa kanya. Napaluha si Mira, gusto siyang ibigay ni Lance, pabalik kay Warren. Bagamat emosyonal din si Mira sa paggamit sa kanya ni Warren, ngunit, ang kanyang puso, hindi na siya nakabalik kay Warren, at sa ngayon, wala siyang masabi kundi umiyak. Si Lance ay muling dumating sa Valley of Ghosts. Pagkalipas ng ilang buwan, ang pasukan sa Ghost Valley muli, ang pasukan sa Ghost Valley ay nagbago ng husto, nakakagulat na daan-daang straw shelter ang naitayo, ang mga straw shelter na ito ay itinayo ng mga naiinggit kay Lance at pagkatapos ay pumunta dito. Mga kamag-anak, kaibigan o miyembro ng pamilya, naghintay sa pasukan upang makita kung maaari silang maghintay na lumabas pagkatapos ng 1 taon. Si Lance ay talagang hindi nakaimik sa mga taong ito.
Gayunpaman, ito ang nagpaunawa kay Lance ng malalim sa katotohanan na sa mundong ito, lahat ay gustong maging malakas, at sa sandaling may kaunting posibilidad na maging malakas, kahit na ito ay mapanganib, may mga tao na desperado. Wow! Cyrus ba yan? Si Cyrus talaga. Bakit nandito na naman siya? Pagkarating ni Lance sa Ghost Valley, nakilala siya ng maraming tao. Agad siyang pinalibutan ng lahat. Tumingin si Lance sa mga taong nakapaligid sa kanya at sinabing, para saan ba kayo nagtitipon sa paligid ko? Isang matandang lalaki na nakarating na sa pinakamataas na pagtatapos ay nagsabi, Cyrus, nakarating ka na naman sa Ghost Valley. Tama. Hindi ka na naman papasok dyan ha. Tama, paano? Cyrus, tell me honestly, ano ba talaga ang nasa Valley of Ghosts? May alam ka ba na hindi mo pa sinasabi sa lahat, 2 months na ang apo ko at hindi pa lumalabas? Sinabi ni Lance, huwag kang maghintay, hindi siya makakalabas. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit ang matandang iyon na nakarating na sa peak completion, sa katunayan ay nakatingin siya kay Lance na medyo malungkot, marahil ay nagseselos siya. Walang meaningful. Cyrus, huwag kang masyadong toggy. Isa akong Dengfeng Great Perfection, kahit gaano ka kay talento, perpekto ka lang sa puntong ito. Hahaha, matandang multo, paano kung ikaw ay isang mahusay na perpekto, maglakas loob kang subukang hawakan ako. Ang aking Sherman ay maaaring baligtarin ang iyong pamilya at lipulin ito ng hindi mabilang na beses. Sabi ni Lance, sinisipa ang matandang iyon na may naabot ang peak completion. Ikaw. Bumantong hininga si Lance at naglakad palayo, ang matandang iyon ay talagang walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, si Lance na nangahas na maging mayabang sa kanyang harapan ay sinabi ang lahat, hindi mahalaga kung ito ay ang Sherman o ang Wyatt Whale clan, sapat na para durugan siya, isang maliit na peak degree na pagkumpleto. Sinabi ni Lance kay Mira, hintayin mo ako dito, huwag na huwag kang papasok, kapag nakita ko si Warren, ilalabas ko siya. Sige, ingat ka din. Lumakad si Lance sa Ghost Valley. Maraming tao sa likuran nila ang agad na sumunod kay Lance, nakita nilang pumasok siya sa Valley of Ghosts at sinundan siya papasok, iniisip na mas ligtas ito. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa Ghost Valley, ang grupo ng mga tao sa likod niya ay nagsimulang makita ang kanilang mga mata na namula at pagkatapos ay umatake sa isa't isa. 14:16. Papatayin kita. Ikaw anak ng aso. Mamatay ka, gusto kong mamatay ka. Biglang nagpatayan ang grupo. Si Lance, sa kabilang banda, ay walang kalahating bagay na dapat gawin, ang ilusyon ng Ghost Valley ay hindi na makakaapekto kay Lance, hindi pa banggitin na hindi pa siya nakakapasok sa gitna ng Ghost Valley. Dumating lamang si Lance sa oras na ito upang hanapin si Warren, ito man ay isang buhay na tao o isang bangkay. Well. Biglang nakita ni Lance ang isang kakilala, basang-basa sa dugo, sa kagubatan ng kawayan sa kanyang harapan, inaatake ang kanyang sarili ng kamao. Sumisigaw ang bibig ng lalaki, Cyrus, ninakaw mo ang babae ko, papatayin kita. Pa. Hahaha, Cyrus, hindi pa ako tapos sayo. Tumingin si Lance sa taong binubugbog ang sarili at tumawa ng walang salita. Ang taong ito ay walang iba kundi si Malik. Nagustuhan ni Malik si Wendy at ninakawan ni Lance, kaya labis na kinasusuklaman ni Malik si Lance, pumasok siya sa Ghost Valley sa pagkakataong ito, at nabalitaan kung siya rin ang unang grupo ng mga taong pumasok. Sa hindi inaasahan, buhay pa siya hanggang ngayon. Galit na galit si Malik kay Lance kaya nang pumasok siya sa Valley of Ghosts, syempre nawawala si Lance sa ilusyon. Lumapit si Lance sa kanya at sinabing, Malik, mamatay ka na. Bang! Sinampal ni Lance si Malik hanggang sa mamatay, at sa perpektong estado ng Dengfeng ni Lance, napakasimpleng sampal hanggang sa mamatay ang yumaong si Dengfeng Malik. Natural na may dahilan si Lance para sampelan siya hanggang mamatay dahil labis na kinasusuklaman ni Malik si Lance na tiyak na hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa pamilya ni Lance kapag naging makapangyarihan siya sa hinaharap kaya mas mabuting patayin na lang siya para mailigtas ang sinuman.
Problema sa hinaharap para sa pamilya. Matapos patayin ni Lance si Malik, ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Warren. Matapos maghanap ng kalahating buwan, nakita ni Lance ang isang malaking puno na may lubad na nakasabit sa isang lalaki. Wow! Warren! Ang nakabitin na taong iyon ay si Warren, at si Warren mismo ang nagbigti. Agad na lumipad si Lance upang iligtas siya, at nalaman na si Warren ay buhay pa. Pagkatapos ng lahat, ang isang malakas na tao sa antas na ito ay hindi na maaaring patayin sa pamamagitan lamang ng pagbibigti. Dinala ni Lance si Warren palabas ng Ghost Valley. Warren! Si Mira at ang iba pa ay lumapit sa takot. Bilang karagdagan kay Mira, may mga tao mula sa pamilyang Warren na pumunta sa Ghost Valley ilang araw pagkatapos ng Lance. Ang pinakalakas na miyembro ng Warren family, isang returning Void Stage 1 powerhouse, ay mahinang sumampal kay Warren sa ulo. Natahimik si Warren. Ako, nasaan ako? Phew! Nakahinga ng maluwag ang lahat. At ngayon, nawala na si Lance. Hindi napansin ng lahat na wala na si Lance. Nakita ni Mira na nagising si Warren at abala sa pagsasabing, Warren, bakit ang tanga mo? Mira, ako. Warren, ayokong gumawa ka ng mga katangahang bagay sa hinaharap. Mira. Agad na hinailan ni Warren ang kamay ni Mira. Gayunpaman, nagpumiglas si Mira at humiwalay. Si Warren ay napuno ng kalungkutan, ngunit kahit na nakalabas siya ng buhay, hindi niya pa rin nailigtas ang puso ni Mira. Biglang nagtanong si Warren, nga pala, paano ako nakalabas? Isang lalaki mula sa pamilya Wittin ang nagsabi, si Mira ang pumunta sa Cyrus, at si Cyrus ay pumasok sa Valley of Ghosts upang iligtas ka. Iniligtas ako ni Cyrus, nasaan siya? Nang lumingon si Mira, nasaan ang anino ni Cyrus, hindi alam ni Cyrus kung kailan siya umalis. Nagpanik si Mira sa loob, ang kanyang puso ay walang sigla. At, hindi pinansin ni Mira si Warren at sumigaw, Cyrus, Cyrus. Sinabi ng pamilyang Warren na nagbalik na walang kabuluhang malakas na lalaki, tumigil ka na sa pagsigaw, Cyrus, wala na siya. Oo, Cyrus, ayaw mo na ba talaga sa akin? Ikaw ang nagsabi, dalhin mo ako sa Great Martial Empire. Sabi ni Mira habang umiiyak ang ilong. Nang makita ni Warren ang ganitong uri ng pag-uugali ni Mira pagkaalis ni Cyrus, umiyak din siya. Halatang gusto ni Cyrus na ibalik si Mira sa kanya, kaya naman umalis siya nang walang sabi-sabi, ngunit si Mira ay lubos na gumalaw. At hindi na may salvage. Sinabi ng Warren Clan's returned Void Strongman, Your Highness, kung hahabulin mo siya ngayon, baka mahabol mo pa. Hindi man lang inisip ni Mira at agad na lumipad. Nang makita ni Warren na hindi man lang siya nilinggan ni Mira, agad niyang sinundan si Cyrus at napaungol sa sakit, Mira. Si Mira ay nawala na sa langit. Isang malakas na miyembro ng pamilya Warren na nasa unang yugto ng Return to the Void, ang nagsabi, Warren, isa kang walang kwentang tao, nakakahiya na ang pamilya ay may mataas na pag-asa para sa iyo at kay Mira were never meant to be. Ang relasyon natin sa Golden Moon Gate ay napakasama na, bago pa man sinubukan ni Stephen na hadlangan ang relasyon niyo ni Mira sa lahat ng paraan, hindi mo ba naiintindihan? Sige, ibalik mo ako sa pamilya para sumasalamin. Umupo si Lance sa likod ni Little Fire at umalis sa apoy. Kuya Lance, sumusuko ka na talaga kay Mira ng ganyan. Naku, mga babae lang, marami na ako sa kanila. Sabi ni Lance, gayunpaman, ang puso ni Lance ay hindi gaanong casual, kahit na ang mga babae ay parang damit, si Lance ay medyo sentimental na tao pa rin, at sa sandaling ito, sinusubukan ng niyang aliwin ang sarili sa pagsasabi nito. Kuya Lance, hindi mo kailangang isuko ang isang babae para kay Warren at, ang damdamin ay isang bagay na hindi kayang isuko, bukod pa, ikaw ang pinili ni Mira, hindi para sa iyo na nanakawan siya, kung si Mira ay, like you, walang kwenta kang magnakaw Sige, tigilan mo na, hindi ka maaaring kumilos ng ganito,
si Warren ay isang mabait na tao, kung hindi ako pupunta at guluhin si Mira, hindi na ito mangyayari, ang asawa ng kaibigan ay hindi maaaring mabuli. Si Lance ay lumipad pabalik sa kabisera, pagkatapos ay isinama si Wendy at umalis sa Great Precious Empire. Walang sinasabi kung kailan siya babalik sa Great Precious Empire sa susunod na pagkakataon. Pagdating niya sa hangganan ng Great Precious Empire, dinala ni Lance ang kanyang asawang si Linda. Pagkatapos gumugol ng mahigit kalahating taon, bumalik si Lance sa imperial na lungsod ng Great Precious Empire. I'm back! Sigaw ni Lance nang bumalik siya sa Green Rose Villa. 3 taon at 4 na buwan na ang lumipas mula noong umalis siya hanggang ngayon nang bumalik siya. Tatay! Tatay! Lumabas ang mga asawa at anak ni Lance upang batiin siya. Hahaha! Tumingin si Lance sa kanyang mga asawa at sinabi, hayaan mong ipakilala ko sa inyo, ito si Wendy, isang asawang pinakasalan ko sa Great Precious Empire, siya ay 56 na taong gulang, siya ay nasa maagang yugto ng Ampikdang Realm, at malaki ang posibilidad na makapasok siya sa Void sa hinaharap. Well, alam na namin ang lahat tungkol dito. Sabi ni Fiona, at pagkatapos ay binati si Wendy, kahit na medyo nagseselos siya sa loob, ngunit hindi ito maaaring makatulong, bukod pa, si Wendy ay isang henyo, kakailanganin siya ng pamilya na tumulong sa pagsuporta nito sa hinaharap. Ipinakilala muli ni Lance, at ang isang ito, ang pangalan niya ay, Linda, ay isang babae nang hindi ko sinasadyang na, ngayong taon, 22. Si Lance ay medyo napahiya, nakapareho ng edad ni Ferresh, kung saan ilalagay ang matandang mukha na ito. Sabay sabi ni Ferresh, wow, hindi iyon kay dad ko. Ahem. Lalong napahiya si Lance, nakita ni Fiona ang kahihiyan ni Lance at abala sa paghila kay Ferresh ng pribado, na sinasabi sa kanya na tumahimik. Kinagat ni Ferresh ang kanyang mga labi. Ngumiti si Lance, Ferresh, mahigit 3 taon na ang nakalipas mula nang makita-kita, kumusta ang pag-unlad ng martial arts mo Okay lang. Ibinaba ni Ferresh ang kanyang ulo at sinabi. Si Fiona ay abala sa pagsasabing, asawa, ang Ferresh ay nasa ilalim ng aking pag-aalaga araw-araw, at ngayon ay tumuntong na sa huling yugto ng Unity Realm. Well, it's not bad. Keep working hard. Tiningnan muli ni Lance ang kanyang mga anak, lalo na sina Kyle at Ferdinand, sila ay mas mature na tao, ngunit ang kaharian ay hindi nagbago ng malaki, tanging ang pagbuti ng 2 kaharian, ito ay nakakadismaya na patuloy pa rin sila sa paglusot sa innate realm. 1417. Sa sandaling iyon, isang maliit na bata ang tumakbo at sumigaw, Daddy. Nang tingnan ni Lance, ito ay ang kanyang bunsong anak, si Julian. Matapos siyang hindi makita ng mahigit 3 taon, tumangkad siya at ngayon ay 10 taong gulang na. Julian, halika dito. Ama. Masayang tumalon si Julian kay Lance. Husband. Lumapit din si Little Grass. Haha, Julian, hindi masama, 10 taong gulang pa lang, tumuntong sa huling yugto ng Hautian. Sabi ni Lance na may malaking ngiti. Kung ikukumpara, nahihiya sina Kyle at Ferdinand, umiikot pa rin sila sa katutubo, at malapit nang maabyutin ang kanilang bunsong kapatid. Nanatili si Lance sa bahay ng magdamag. Kinabukasan, isang katulong ang lumapit at nagsabi, Kamahalan Cyrus, may imbitasyon ang iyong lolo sa tuhod. Good, papasok ako kaagad sa palasyo. Agad na pumasok si Lance sa palasyo. Nagbigay galang si Son kay lolo. Nagbigay ng respeto si Lance, bago bumalik si Yehuda at ang iba pa pagkatapos pumunta sa Great Precious Empire. Nako, Cyrus, hindi na kailangang maging magalang, isa ka na ngayon sa iilan sa kasaysayan na nakapasok sa Dengfeng Perfection sa edad na 70, maganda iyon. Nako, salamat na lang sa basbas ng lolo mo. Siya nga pala, ang lolo mong si Jian, malapit na rin siyang tumuntong sa Returning Void. Wow! Kapag dumating ang oras na iyon, dobleng kaligayahan, ang pamilya ay magdaraos ng isang piging ng pagdiriwang para sa iyo upang ipaalam sa mundo. Hehe, si Lolo Yehuda ang mag-aayos ng lahat.
Ngumiti si Lance at sinabi. Napabuntong hininga si Yehuda, sa kasamaang palad, 8 o 9 na taon na lang ang natitira ko, Cyrus, ang iyong talento ay napakahusay, gusto ko talagang makita kung ano ang maaari mong makamit sa hinaharap, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko ito makita. Lolo. Hehe, ayos lang. Kailangan ng mamatay sa huli, ngayon ay tatahak na si Jian sa pagbabalik sa kawalan, at ang iyong talento ay napakahusay, wala na akong pinagsisisihan. Lolo, hindi ba pwedeng ituloy mo na lang ang paghakbang sa third stage of Return to Void? Bumalik sa ikatlong yugto ng walang kabuluhan. Cyrus, alam mo ba kung anong uri ng kaharian ito? Kakaunti ang mga tao sa mundo ang makakapasok dito, sa ngayon sa buong Great Martial Empire, ako lang ang nasa ikalawang yugto. Nang Return to Void, ang ikatlong yugto ay nagpapakita kung gaano ito kahirap. Napabuntong hininga na lang si Lance, iniisip na pagkatapos ng 8 o 9 na taon, aalis ang kanyang lolo sa mundong ito, medyo masakit, ngunit walang paraan, mamamatay din si Lance balang araw. Si Lance ay nasa palasyo, ipinaliwanag ni Yehuda kay Lance ang tungkol sa pag-unawa sa martial daw, si Lance bagaman nakakakuha ng marami, ngunit hindi gaanong pag-unlad, pagkatapos ng lahat, upang maabot ang antas na ito, umaasa sa kaunting paliwanag mula sa iba. Upang mapabuti, halos imposible, at si Lance ay hindi ang unang pagkakataon na makinig sa isang malakas na tao upang magpaliwanag. Ang lolo ni Lance ay nasa pag-iisa, tumama sa unang yugto ng Return to Void. Umuwi si Lance, at pagpasok pa lang niya sa kanyang tahanan, nakita niya sina Farish at Linda, nag-uusap tungkol sa isang bagay sa looban. Natigilan si Lance, ang isa ay ang kanyang asawa at ang isa ay ang kanyang anak na babae, ngunit siya ay parang matalik na kaibigan. Pumasok si Lance. Ama. Abalang lumapit si Farish. Lolo N. Si Linda ay abala sa pagbibigay galang. Sinabi ni Lance, Farish, kung hindi ka pupunta sa pagsasanay, bakit mo pa naiisip na magbiro dito? Niyuko ni Farish ang kanyang ulo at nagmamadaling umalis. Tumingin si Lance kay Linda na mukhang pinipigilan, at sinabing, sige, Linda, hindi na kailangang pilitin. Oo, Yunek. Ba't ang daldal mo sa anak ko? Ikaw ba? Feeling yun gum. Hindi maganda. Kung masama, hindi na ako makikipag-hangout sa kanya. Hindi totoo yan, ano ba ang pinag-usapan nyo kanina? Wala. Halika na. Ito ay. Lunukan mo. Hiniling sa akin ni Farish na tumulong sa isang sanggunian. Sanggunian sa ano? Sinong lalaki ang mas magaling? Anong sabi mo? In love ba si Chin Nui? Kumunat ang noo ni Lance. No, may humahabol sa kanya and she asked me to analyze it. She didn't decide who she wanted to date. Siya rin, 22 taong gulang na siya. Kinailangan ni Lance na itama ang kanyang sariling pananaw, palaging iniisip na bata pa ang kanyang anak, ngunit ito ay 22 taong gulang na, si Lance ay nagkaroon ng maraming kasintahan noong siya ay 22, si Farish kahit na siya ay nakikipag-date. Sa ibang araw upang makipag-usap kay Fiona, hayaan si Fiona na bigyang pansin, ang pag-ibig ay maaaring, ngunit hindi dapat dayin, ang aspetong ito ay hindi rin alam ni Lance. Linda, pasok ka. Yunek, saan pupunta? Ngumiti si Lance, pumasok ka sa bahay. Pumasok ka sa bahay para saan? Linda, ilang taon na ang nakalipas mula nang mahawakan kita, di ba? Ako. Namula ang buong mukha ni Linda. Pinigilan ni Lance si Linda sa baywang at niyakap siya, kahit na siya ay isang babae, hindi siya masyadong malungkot. Pagkatapos, isinuot ni Lance ang kanyang damit at sinabing, Linda, ikaw at si Farish ay magkasing edad, magsanay ng martial arts kasama niya sa hinaharap, kahit na ikaw ang aking asawa, hindi ka kapareho ng edad ko pagkatapos. Lahat, hindi ka dapat mamuhay tulad namin, dapat kang bumalik sa iyong edad tulad ng mga taong kasing edad mo, at ipaglaban ang iyong paraan.
Simula bukas, papasok ka sa Royal Academy tulad ng Feresh. Manam, mabuti. Sabi ni Linda na may masayang mukha, isang lugar tulad ng Royal Academy, dati ay hindi siya makapasok sa kanyang mga panaginip noong siya ay nasa Great Precious Empire, ngunit ngayon na sinundan niya si Lance sa dakila Marshall Empire, makapasok siya sa Royal Academy. Ngumiti si Lance at hinawakan ang kanyang mukha at sinabing, pumunta ka sa Royal Academy, at magtrabaho ng husto. Opo, Lolo N. Lumabas si Lance sa silid. Kinabukasan, isinama ni Feresh si Linda at sabay na pumasok sa Royal Academy. Sinimulan ni Linda ang kanyang karera sa Royal Academy, at sina Feresh at Feresh ay naging mabuting magkaibigan at BFF na walang dapat pag-usapan. Bagamat si Lance ay medyo nahihiya, magkasing edad lang sila, at hindi mapigilan ni Lance ang mga bagay-bagay. Kapag umuwi sina Linda at Feresh, pupunta si Lance sa lugar ni Linda sa loob ng ilang oras kung may oras siya, ngunit sa natitirang oras ay wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Linda. Sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas. Sa araw na ito, natanggap ni Lance ang balita na ang kanyang lolo na si Gian ay pumasok sa unang yugto ng Return to Void. Si Lance ay pumunta doon sa takot. Congratulations Lolo, tumuntong sa Return to Void. Hahaha, Cyrus, subukan mo rin. Tuwang-tuwa si Gian kaya hindi niya napigil ang ngumiti. Bago siya umalis, tahimik na sinabi ni Gian kay Lance, Cyrus, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng maaga ang isang magandang balita. Anong magandang balita? Pipiliin ng iyong lolo sa tuhod ang malaking limitasyon, at kapag ginawa niya, naiintindihan mo. Si Lance, gayunpaman, ay hindi masyadong natuwa sa katotohanan na pinili ng kanyang lolo sa tuhod ang Great Limit at tiyak na pinili si Lance bilang isa na magpapasa nito na magbibigay daan kay Lance na umakyat pa ng ilang hakbang. Ngunit hindi masaya si Lance. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos ng engranding kapistahan ang angkan ng Sherman upang ipagdiwang ang pagtungtong ni Gian sa kawalan at si Lance ang naging unang henyo sa kasaysayan ng Great Marshall Empire. Ang buong Great Marshall Empire, ang Sherman, ay nasa isang sandali ng kaluwalhatian. 1418. Hindi kaagad umalis si Lance sa Great Marshall Empire para pumunta sa ibang imperyo para sa pagsasanay o ano pa man, si Lance ay mananatili sa bahay ng 1 taon bago muling umalis. Ang dahilan kung bakit pinili niyang manatili sa bahay ng 1 taon ay dahil sa katotohanan na si Lance ay mayroon pa ring napakaraming asawa at mga anak sa bahay at kailangang maglaan ng ilang oras upang makasama sila. Kamahalan Cyrus, hiniling ka ng iyong lolo na pumunta doon. Isang araw, muling tinawag ng lolo ni Lance na si Gian si Lance. Dumating si Lance sa bahay ng kanyang lolo. Lolo, ano pong hinahanap nyo? Cyrus, maupo ka, hindi ba kita mahahanap kung walang mali? Lolo, bakit naging mas maluwag ang iyong buhay mula nang tumuntong ka sa unang yugto ng Return to Void? Tanong ni Lance. Ang pagbabalik sa Void Festo ay walang pag-asa, kaya hindi ba ako maaaring maging maluwag ngayon? Lolo, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ang lolo ni Lance ay nagbigay kay Lance ng isang polyeto. Binuksan ni Lance ang polyeto, may ilang larawan ng magagandang babae sa loob, at nang buksan niya ang huling pahina, nakita talaga ni Lance ang larawan ni Linda. Lolo, ano ito? Cyrus, ang panahong ito ay ang panahon ng mga talento, ang panahon ng malalakas na tao, at ang panahon ng mga mapagkukunan. Ang sino mang nagtataglay ng talento, ay nagiging master. Sabi ni Gian. Lolo, hindi masyadong naiintindihan ng apo ko. Cyrus, itong pamphlet na ipinapakita ko sa iyo ay ang Great Marshall Royal Academy, Henyo at Beauty Ranking List. Ang listahan ng henyo at kagandahan. Lumunok si Lance sa loob, ano na naman ang ginagawa ni Lolo. Gayunpaman, nakita talaga ni Lance na ang kanyang concubine, si Linda, ay nirerango sa listahan ng henyo at kagandahan sa Royal Academy, at bagamat siya ang huli, ito ay kilala na. Lolo,
Ano na naman ang balak mo, sabihin mo sa akin. Oh, Cyrus, natatandaan mo ba ang Heidi na iyon sa simula pa? Siyempre naalala ko. Noon, hiniling ko sa iyo na pakasalan mo siya, ngunit masyado kang mataas ang mata, at sinabi mo na ang pamantayan mo ay kagandahan. Well, hindi kita pipilitin, sa pagkakataong ito, ang listahan ng kagandahan ng Royal Academy ay lahat ay maganda. Mga babae at lahat ng henyo, ano pa ang masasabi mo? Lolo, hindi mo gugustuhing pakasalan ko ang isa sa mga babae sa listahan ng kagandahan ng henyo ng Royal Academy, hindi ba? Lolo huwag mo akong ipagtabuyan, itong mga batang babae, maaari akong maging ama nila, hindi mo. Nakakainip na, nahihiya pa rin ako. Napabuntong hininga si Gian, ano ang nakakahiya, na nagsabing maaari ka lang magpakasal sa parehong edad. Kung ganoon ang kaso, hindi ba hindi ka maipanganak? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Ang iyong ama ay nasa hustong gulang na para maging ama rin ng iyong ina. Hindi pala, ganyan katanda ang tatay ko. Kalokohan, almost 140 years old na ang tatay mo this year kung nabubuhay pa siya, at ang nanay mo, ilang taon na siya noong edad mo, 100 lang. Nasa 20s lang. Medyo natahimik si Lance, naisip ni Lance na ang kanyang ama, na halos kasing edad ng kanyang ina, ay mas matanda pala sa kanyang ina. Cyrus, sa Royal Academy Genius Beauty Ranking, ang nangungunang 10, dapat kayong lahat ay pakasalan ako, syempre, ang huli, Linda, kinuha mo na bilang isang babae, mayroon pang 9 na natitira sa harap. Lolo, ito. Cyrus, ayaw mo sa mga pangit, gusto mo na naman ba ang mga maganda? 11 na lang asawa mo. Tingnan mo si Connor, lampas 30 na siya. Alam mo naman ang mga tao sa labas. Ano ang sinasabi niyan tungkol sa iyo? Sabihin mong wala kang kakayahan. Wala akong kakayahan. Oo, ganyan talaga dyan kaya takot kang mag-asawa ng sobra sa takot na makakol ka kung hindi mo masatisfy. Ang boring. Ngumuso si Lance. Sige, Cyrus, nakapag-ayos na ako para sa iyo. Lolo, naayos mo na ba ang 9 na dilag na iyon para pakasalan ako? Inilibot ni Gian ang kanyang mga mata at sinabing, Cyrus, huwag mo nang isipin ito, walang kakayahan si Lolo na gawin ito, ang mga henyong dilag sa listahan ng ranking, maliban kay Linda, bawat isa sa kanila ay binabantayan. Nang hindi mabilang na malalakas na tao, sa palagay mo kaya ko silang pakasalan sa isang salita. Kung gusto mong pakasalan ang 9 na dilag sa listahan ng ranking na ito, dapat mong ituloy at lupigin sila mismo. I'll go. I don't have the heart for it. Cyrus, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Connor ngayon? Baka gusto rin niyang pakasalan ang mga genius beauties na ito. Kalokohan, hindi lang si Connor, ang buong Great Martial Empire, ang mga anak at strongmen ng ilan pang Vice National clans, hanggat wala pang 100 taong gulang, halos lahat sa kanila ay gustong pakasalan ang 9 na magagaling na dilag. Hindi ko pa sila kayang habulin, pero may tiwala ako sa iyo. Tutal, narito ang iyong katanyagan, narito ang iyong talento, at narito ang iyong halaga. Nahihilo ako. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis. Si Sherman Krabby ay pumasok sa Royal Academy bilang isang lecturer 2 taon na ang nakararaan, bagaman hindi alam ng mga tagalabas, alam ko, na may layuning pakasalan ang isang henyong kagandahan. Naku, yung totoong Connor, speechless ako sa kanya. Sige, Cyrus, bumalik ka at pag-isipan ito, tandaan mo ang sinabi sa iyo ni Lolo sa simula, kung sino ang may talento ay magagawang pamahalaan ang mundo, at kung sino ang may kayamanan ay makakamit ang mundo. Ngayon, bawat isa sa mga henyo at kagandahang ito ay isang talento at isang mapagkukunan. Hindi mo sila dapat pretuhin bilang mga babae, kailangan mo lang silang ituring bilang mga mapagkukunan. Sige, uuwi muna ako.
Bumalik ka sa akin sa loob ng 3 araw, kung hindi, hindi kita pipilitin, ako ay mag-aayos para sa mga merchant material upang pumunta. Sino ang merchant material? Mukhang narinig ni Lance ang pangalang ito sa unang pagkakataon. Natawa si Gian, sa tingin mo ba ikaw lang ang henyo sa mga inapo ko? Ah, pinsan ko ba si merchant material? Oh. Siya ay anak ng iyong Don Brother Sherman Ma. Siya ay 30 taong gulang at nagsimula siyang bumangon nitong mga nakaraang taon. Nako, Sherman material pala ang pamangkin ng pinsan ko. Oo, si son ko, pamangkin ng pinsan mo. Oo, ang material ng Sherman ay umabot na sa ganoong antas. 30 years old na siya at umabot na sa middle stage ng clan. Wow, napakahenyo. Nagulat na sabi ni Lance, 30 taong gulang na si Lance at tila hindi pa siya nakakatuntong sa kaharian ng Zhangxi. Hahaha, ang daming henyo na lumalabas sa Sherman natin, mas maganda, ngayon depende na sa late stage ng Sherman material. Pwede bang katulad mo, late stage explosion? Hehe. Talagang kabilang si Lance sa late stage outbreak, ang talento ni Lance sa unang yugto ay itinuturing pa rin na nakasisilaw sa ibang kontinente, ngunit dito, hindi na ito kapansin-pansin. Lolo, alis muna ako. Cyrus, ito na ang huling pagkakataon na papayag si Lolo na magpakasal, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi mo na talaga ito sa susunod. Pog! Sa isa pang 10 o 20 taon, ang iyong anak na si Julian ay magiging malaki na, at sa oras na iyon, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang magiging isang matandang buto? I'll go. Pawis na sabi ni Lance. 1419. Sige, bumalik ka at pag-isipan mo, may pagkakataon ka lang na magpakasal sa loob ng 20 taon na ito, at sa susunod na 20 taon, ang susunod na henerasyon ay lalaki at walang mangyayari sa iyo, at halos 100 ka na. Mga taong gulang noon, at walang gustong magpakasal kahit na gusto mo, nakuha mo ba? Oh, medyo nanlumo si Lance. Naunang bumalik sa bahay si Lance. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lance, dumating ang isang lalaki sa bahay ni Gian. Lolo. Sherman Ma, ano yon? Lolo, narinig ko na gusto mong ayusin si Cyrus na makapasok sa Royal Academy bilang isang uri ng lecturer. Tanong ng lalaking tinatawag na Sherman Maria. Oh well-informed ka, kakaalis lang ni Cyrus, pero hindi pa pumayag. Itong batang ito, laging puro damit, ang mga babae ay parang damit, the more you have the better it is naturally, why not? Naiintindihan niya. Sinabi ni Lance, Lolo, hindi ba natin ito maisasaayos ng ganito? Wow, bakit? Lolo, si Cyrus ay matanda na siya, ito ay halos 80 na, at inaayos mo pa siyang pakasalan ng isang bulaklak sa looban. Ngumuso si Gian, Sherman Ma, kung ikaw ay 80 taong gulang, tiyak na hindi kita aayusin, ngunit iba si Cyrus, siya ay nasa kanyang kalakasan ngayon. Lolo, di ba sinabi mo noon na inayos mo ang anak ko na si Sherman Material na pumunta? Bakit mo gustong ayusin ulit si Cyrus at, sa tingin ko, hindi na talaga siya kailangang ayusin ni Cyrus, dapat bigyan siya ng pagkakataon. Sa mga kabataan, si Cyrus sa loob ng ilang dekada, ay dapat na matigas at malambot, hindi ba ito nakakaantala sa isang babae? Sherman Ma, nakapagdesisyon na ako sa bagay na ito. Lolo, ang galing ng anak ko na si Sherman Yuan, nakita mo rin, naniniwala ako na sabog talaga siya mamaya, baka malampasan pa niya si Cyrus, lahat ng anak at apo mo, hindi ka pwedeng mag-asal ng ganito bago mo sinabing susuportahan mo ng buo. Sherman Yuan, ngayon sa sandaling bumalik si Cyrus, ikaw ulit. Nako, sandali na lang, pagkatapos ay hayaan mo na si Sherman na magmaterial at Cyrus, bawat isa ay ayon sa kani-kanilang kakayahan. Nakita ni Sherman Man na walang kwenta ang magsabi ng kahit ano, sa loob ng isang ugong, Cyrus talagang hindi mo iniisip ang pagiging tuyo, ang magnakaw ng babae sa pamangkin ng iyong pinsan. Umuwi si Lance. Cyrus, bumalik ka na sa lolo mo. Bueno, ina.
Tumingin si Lance sa kanyang ina, naramdaman na ang kanyang ina ay nabuhay ng isang napakapait na buhay. Pinakasalan ng ama ni Lance sa murang edad, naisip na maaari niyang mamuhay ng walang pakialam na mga resulta ng buhay. 30 taong gulang lamang at balo, noon hanggang ngayon, youth young has passed, the best 70 or 80 years of youth, so past. Cyrus, bakit parang malungkot ka? Tanong ni Olivia. Sinabi ni Lance sa kanyang ina ang lahat ng sinabi ni Lolo ngayon. Napangiti si nanay, totoo nga na pinakamamahal ka ng lolo mo, bago ko pa nabalitaan na todo suporta ang lolo mo sa business materials, hindi ko akalain na pagbalik mo, binigay na naman niya itong magandang bagay. Inay, sa tingin mo ito ay isang magandang bagay? Siyempre, ito ay isang magandang bagay, ngunit, nag-aalala si inay na hindi mo kayang makakuha ng ganoong magandang bagay. Kumpara, iyong mga henyong dilag sa Royal Academy, ang bunso ay nasa kanyang kabataan lamang, at ang pinakamatanda, mas mababa sa 40, hindi lahat ng babae gusto ang matanda, pagkatapos ng lahat, ang isip ay hindi pagulang, at lahat ay gusto ang bata. Old ones. Hindi ako makapaniwalang maiinis ako. Oh, Cyrus, tumatanda na ang mga tao, 76 ka na ngayong taon, sa mata ng mga batang babae, hindi ba ganoon katanda? Gayunpaman, Cyrus, dapat mong pakinggan ang mga salita ng iyong lolo at subukan ito. At abutin ang lahat ng iyong makakaya, kahit na hindi mo kaya, wala kang mawawala. Iisa lang ang Julian na hahawak sa eksena ngayon, paano kung sa hinaharap, ang talento ni Julian ay bumaba ng husto sa later stages. Wala na tayong maaasahan para sa branch na ito. Hindi man lang naisip ni Lance ang ganoong problema kung sakaling hindi nakarating si Julian mamaya. Oo, dahil lang sa isang henyo si Julian ngayon, hindi ibig sabihin ng hinaharap kung gaano karaming tao ang 30 taong gulang. Bago ang edad na 40, ang toro ay mahusay, ngunit, nang maglaon, wala itong lakas ng paglaki, at pagkatapos ay naging karaniwan o karaniwan. Dapat magplano ng maaga si Lance at isipin ang kinabukasan ng pamilyang ito. Sige, ina, pagkatapos ay susundin ko ang aking lolo at papasok sa Royal Academy bilang isang lecturer. Gusto kong makita kung maaari pa ba akong maghabol sa mga magagandang babae sa panahong ito kapag ang matandang general ay nakasakay sa kabayo. Tinakpan ng biyanan ni Lance ang kanyang bibig at tumawa. Tumingin si Lance sa kanyang biyanan at nakaramdam ng matinding kalungkutan, ang kanyang biyanan ay opisyal nang nagsimulang pumasok sa kanyang katandaan. Nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang peak si inay, sa ganitong estado niya, ang malaking limitasyon ay wala pang 160 taong gulang, 60 taon, sa katunayan, ito ay lilipas sa isang kisap mata. Hindi napigilan ni Lance na yakapin ang kanyang biyenan, medyo masakit ang kanyang ilong. Sa ikatlong araw, sumagot si Lance sa kanyang lolo, na nangakong papasok sa Royal Academy bilang isang lecturer. Pagkatapos, sa ikalimang araw, opisyal na pumasok si Lance sa Royal Academy bilang isang lecturer. Sa Royal Academy, walang gaanong lecturer na umakyat sa pagiging perpekto, ngunit ang katanyagan ni Lance ay hindi karaniwan at ang kanyang edad ay hindi pangkaraniwan, kaya ang sensasyong dulot ni Lance ay tiyak na mas malakas kaysa sa iba pang mga lecturer na umakyat sa pagiging perpekto. Sa pagpasok sa Royal Academy, unang dumating si Lance sa lecturer base ng akademya, katulad ng Professor's Office Building. Cyrus, maligayang pagdating. Pagdating niya sa lecturer base, isang matandang lalaki ang agad na sumaubong sa kanya, kumpara sa matandang iyon, si Lance ay mukhang napakabata, bumababa rin sa tuktok, ang iba ay matanda na, si Lance ay nasa kanyang sarili pa rin. Prime. Haha, hello? Sino ka? Lecturer Cyrus, ang pangalan ko ay Bai Liam, at lahat kami ay napakasaya na marinig na sumali ka sa Royal Academy bilang isang lecturer pagkatapos. Bakit masaya? Lecturer Cyrus, nagtatanong ka, ikaw ang pinakabatang Dengfeng Perfection sa kasaysayan ng Great Martial Empire, ikaw ang pinakamataas na ranggo na batang Dengfeng Perfection kahit sa buong kasaysayan ng sangkatauhan.
Haha, you're welcome. Sabi ni Lance, Lecturer Liam, pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa lecturer base ng Royal Academy natin? Siyempre, handa akong maglingkod. Ang aming Royal Academy, sa kabuuan, ay mayroong higit sa 30 peak completion lecturer at 8 peak completion lecturer. Gayunpaman, ang mga Grand Perfection lecturer ay bihirang lumabas at gumagalaw, at kami ay karaniwang hindi nakikita ang isa sa kanila. Kaya, kung ganoon, sino ang presidente ng Royal Academy natin? Dean A. Lolo mo siya, Jian. Ang lolo ko talaga ang Dean, hindi ko nga alam eh. Naku, hindi lihim. Ang iyong Sherman ay kasalukuyang isang royal family, at ang courtyard ay natural na pagmamayari ng iyong Sherman. Gayunpaman, ayon sa mga nakaraang patakaran, ang iyong lolo ay pumasok sa Return to the Void, dapat siyang pumasa. Sa Deanship sa susunod na Sherman, isang taong nakaabot sa peak degree completion, ngunit ang iyong Sherman, sa kasalukuyan ay walang nakaabot sa peak degree completion, kaya malamang na ang lolo mo ay magpapatuloy sa paghawak ng Deanship. Kung gayon ang pagka-Deanship at ganoon ay dapat hawak ng mga mayayamang pamilya. Oo, bawat Vice Dean ay hawak ng ilan pang Vice National Plans na malakas sa peak denying great perfection. Salamat, Lecturer Liam. You're welcome, Lecturer Cyrus, sana alagaan mo ako in the future. Haha, hindi ako mangangahas. Tonight, our lecturer base, all the lecturers who have reached peak completion, to take over for you. Balita ko lalabas din yung mga lecturers na naka-reach sa peak completion, pero proud ka talaga sa sarili mo, yung mga lecturers na naka-reach. Peak completion, kadalasan ay hindi nakikita ang sinuman. Oo, saan ang official room ko? Sundan mo ako. Dinala ni Bai Liam si Lance sa isang silid, at ito ang opisina ni Lance. 1420. Umupo si Lance sa kanyang opisina, lubos na nasisiyahan. Lecturer Liam, wala akong karanasan, pwede mo ba akong gabayan kung paano ako dapat magbigay ng lecture sa mga estudyante? Lecturer Cyrus, kami ay mga senior lecturer, kalayaan naming mag-lecture o hindi kami pinipilit na magbigay ng lecture. Kung gusto mong magbigay ng lecture sa isang tiyak na araw, gumawa ka ng isang anunsyo ng maaga, halimbawa, isang lecture para sa isang tiyak na kaharian, at pagkatapos ay dumarating ang mga tao upang makinig. So, tapos wala naman talaga, di ba? Oo. Ito ay karaniwang para lang tumambay, magbigay ng 2 lektura paminsan-minsan, at malayang magsanay sa natitirang oras. Siyempre, ito ay para sa mga senior lecturer, lower lecturer, hindi bababa sa 2 lecture sa isang taon, bawat isa para sa kalahating buwan o higit pa. Oh, I see. Salamat, Lecturer Liam. Hey, you're welcome. Iyon. Lecturer Cyrus, maaari ba akong magtanong sa iyo ng ilang mga personal na katanungan? Okay, magtanong ka. Ngumiti si Lance. Iyon, narinig ko na pumasok ka sa Royal Academy na may layuning habulin ang mga henyong dilag sa rangkang, tama ba? Tanong ni Bai Liam, nagtataka kung saan niya narinig ang balita. Tumawa si Lance, sa pag-aakalang walang nakakaalam nito, ngunit alam ito ng lahat. Lecturer Cyrus, kung ang aking mga salita ay nakasakit sa iyo, mangyaring tiisin mo ako. Si Bai Liam ay abala, natatakot na si Lance ay magalit, hindi niya kayang masaktan. Ayos lang, hindi ko lang ine-expect na malalaman mo ang ganoong pribadong bagay. Haha, Lecturer Cyrus, hindi naman ako nagsasalita ng kalokohan, sa totoo lang, alam naman ng lahat ang purpose ng pagpasok mo sa Royal Academy kaya lang sinabi ko sa'yo dahil tirik ang bibig ko. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin, kung hindi ay iisipin ko na ako lang ang nakakaalam. Sige, wala akong itatago sa iyo. Sa katunayan, pumasok ako sa Royal Academy para patulan ang mga genius beauties na iyon, ngunit tinatamaan ko sila, hindi mo sila hinahabol, naiintindihan mo. Well,
Paano mo sila makukuha kung hindi mo sila hahabulin? Hindi mo ba alam na hinahabol sila ng mga henyo mula sa maraming pamilya? Ang kompetisyon ay maaaring maging mahigpit at hindi nila alam kung gaano karaming mga bulaklak ang kailangan nilang kolektahin bawat araw. Naku, wala akong oras para habulin sila, sige, ikaw na. Okay. Pagkatapos noon, umalis si Lance sa lecturer base at tumungo sa Marshall Field classroom. Hello, sino ang tinatawag na Quincy? Dumating si Lance sa harap ng isang class Marshall Field at tinanong ang guro ng Marshall Field na iyon. Lahat ng tao sa Marshall Field na ito ay tumingin sa pintuan, nakita lang si Lance na nakatayo sa pasukan ng klase. Wala sa mood si Lance na habulin isa-isa ang maliliit na batang babae na ito, dahil sinunod ni Lance ang mga salita ng kanyang lolo, gagawin ni Lance ang sinabi sa kanya, ngunit hindi sasayangin ni Lance ang kanyang oras sa paghabol sa kanila. Kaya, si Lance ay dumiretso dito at tinanong ang maliliit na batang babae na iyon kung payag ba sila, isang salita, walang mahabang pag-aalinlangan. Napatingin ng lahat sa klase ang isang batang babae na nakasuot ng purple na damit, ang babaeng iyon ay mga 31 taong gulang, ang kanyang hitsura ay talagang pambansa, at siya ang diyosa ng lahat ng lalaki sa klase, kaya, ang klase ngayon, lahat ng ang mga lalaki ay tumingin kay Lance, ang kanilang mga mata ay puno ng sama ng loob, sa kasamaang palad, ang lakas ay mababa, at maaari lamang silang magalit sa loob. Ang guro ng klase ay abala sa magalang na pagsasabi, pagbati kay Senior Cyrus. Well, you're welcome. Nasa klase mo ba si Quincy? Tanong ni Lance. Tama. Pagkasabi noon, sumigaw ang girong iyon, Quincy, lumabas ka. Lumabas ang babaeng naka-purple ang damit na medyo nalilito. Narinig din niya ang tungkol kay Cyrus, ang unang araw na henyo sa kasaysayan ng Great Marshall Empire, at nabalitaan din niya na si Cyrus ay papasok kamakailan sa Royal Academy na may layuning habulin ang isang henyong kagandahan. Sa ngayon, itong si Kiao. Cyrus ay hindi sinusubukang habulin ako, tama. Hello, Senior Cyrus. Bati ni Quincy kay Lance. Humabol si Lance at sinabing, Quincy, unang pwesto sa listahan ng henyo ng Royal Academy, tama ba? Ano ang gusto ni Senior na makita ako? Oh, Quincy, hahabulin ko rin, gusto kitang pakasalan, ano sa tingin mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Quincy kay Lance, hindi man lang siya hinahabol, direkta niyang tinanong kung kasal na siya o hindi. Oh, bumalik ka at isipin mo, kung payag kang pakasalan ako, hanapin mo ako sa lecturer's base bukas, kung hindi, patawarin mo ang kabastusan ko. Ako. Tumingin si Quincy kay Lance, nagpapanik sa loob, ito ay masyadong direkta, at least habulin mo muna ito. Gayunpaman, tiningnan ni Quincy si Lance nang malapitan at napagtanto na si Lance ay gwapo. Sige, ituloy mo na ang mga klase mo. Tandaan mo na puntahan mo ako bukas, gusto mo man o hindi, halika sabihin mo sa akin at bibigyan kita ng malaking regalo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo. Si Quincy ay hindi maaaring maging mapayapa sa buong araw, hindi iyon anuman, ngunit ito ay masyadong biglaan, sa napakaraming manliligaw, si Cyrus ay itinuturing na napakahusay, ngunit hindi siya hinabol ni Cyrus, nagpakasal lamang siya. Siya, masyadong insincere. Pagkatapos, dumating si Lance sa isa pang silid-aralan ng Marshall Field. Nandito ba si Jenna? Sabihin mo sa kanya na lumabas sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang magandang babae na tinatawag na Jenna, na mga 25 taong gulang, at tumingin kay Lance na may gulat na mukha. Si Lance ay isang maalamat na pag-iral para sa kanila, para lamang tingnan, ngunit hindi. Huwag kang umasang lalapit sa kanya ngayon. Jenna, napakahusay ng iyong talento, sa palagay ko ay mas mabuti kung ikaw ang magtuturo. Gusto kitang pakasalan, payag ka ba? Ano? Naku, nagulat ka ha? Okay lang, hindi mo naman ako kailangan sagutin agad, bibigyan kita ng araw para pag-isipan, sa ayaw mo o sa gusto mo, puntahan mo ako sa lecturer's base bukas at sabihin mo sa akin.
Ang sagot at bibigyan kita ng malaking regalo. Pog. Pwede ka na munang bumalik sa klase. Umalis muli si Lance, naiwan ng isang hindi makapagsalita na si Jenna. Nandito ba si Hellis? Hellis, gusto na kitang pakasalan, pwede ba? Okay lang, bibigyan kita ng araw para pag-isipan yan, halika at magkita tayo bukas sa lecturer base, gusto mo man o hindi, halika sabihin mo sa akin at ako'y. Bibigyan kita ng malaking regalo. Sonia, hello. Pa, I heard that you're the 5th ranking genius beauty, you're very talented, I want to marry you, payag ka ba? Hello, you must be Little Green. Oo. Ako si Cyrus? O, ganito? Gusto kitang pakasalan, pakasalan mo ba ako? Pa, may iniisip ka. Oh, okay lang. Pag-isipan mo yan, and come see me at the lecturer's base tomorrow and tell me the answer, okay? Thank you, I will give you a great gift oh. Dahil doon, isa-isang hinabol ni Lance ang siyam na henyong dilag at dumiretso sa punto. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Lance sa paghabol sa kanila, kaya diretso lang, halika kung gusto mo, hilahin mo kung ayaw mo. Si Lance ay maraming mahahalagang bagay na dapat gawin, walang gagastusin dito. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang bagay na ito sa buong Imperial City. Forget what they doing, keep on